dear beloved, Boss Mike Cervera. Dito naman tayo. Nadali natin si Martin. Puntahan naman natin si Saldico, yung kanyang best friend. Alam nyo ba na mag-best friend yan dalawa na yan? Si Martin Romualdez at si Saldico? Siyanggang dikit. Siyanggang dikit yan. Maniwala kayo sa akin, ha? Siyanggang dikit yan. Eto na, Saldico. Damayan mo naman si Martin, ano? Si DILG. Eto na, mga kababayan, yung tinalakay natin kanina, Mga kababayan ko, tingnan nyo yung mukha. Ha? Tingnan nyo, mga kababayan, Si Saldico, naging kamukha na si Mang Teban, Mga kababayan ko, dati ang mukha nito si Saldico, nakatungtong sa dibdib, no? Pero ngayon, mga kababayan ko, parang si Martin, pareha silang nangayayat. Oo. Para bang mga nag-uusap na dalawa, pare, nangangayayat na ako kakaisip kung paano lulusutan tao. Pare, maghunos dili ka. Huwag mong babanggitin ang pangalan ko. Pare, nahihirapan na talaga ako. Pag wala na akong masabi, talagang nakaw. Pare, wag naman pare. Malamang ganun yung usapan nila, no? Ganun ang usapan ng dalawa. Pare, parang awa mo na. Pare, hindi, pare, ubos na yung bilyon ko. Pare, ubos na yung bilyon ko, pare. Wag mo itutuloy. Hindi, pare. Talagang gagawa na ako ng para magsalita. Uy, grabe. Grabe, di ba? Ay, nako. Nandiyan na si biyahe ni Koy. Pare. Parang awa mo na. Pare, ubos na yung mga naipong ko, yung mga nanakaw ko, pare. Sabi ni nito ni Saldico, pare, ubos na yung mga nanakaw ko, piniris na ng pisam mo. Pare, wag kang mag-alala kung ano yung matitira dito sa akin, paghahatian pa rin natin. Grabe! Pare, pagka ikaw nagsalita, pati ako, yari! Di ba? Pare! Ikaw naman, kaso-kaso. Oo, paano naman tayo kakasuhan, nagsasabi lang naman tayo ng ating opinion dito sa mga video na to. Kamagalala, meron naman akong 4 na abogado. Di ba? May groups of lawyer tayo. Dito. Pare, isipin mo maigi to, pare, Kapag ka ikaw umuwi rito at kinanta mo ko, ubos ang mga kayamanan mo, pati yung bahay mo sa Forbes Park. Samantalang kung hindi ka na umuwi dito, pagka natapos ito, naalpasan natin tong problema na ito. Yung mga pag-aari ko, paghahatian nating dalawa. Diba? Wala, mga kababayan ko. Sipin nyo maigi yun. Diba? Ito na. Dito na tayo kay Saldico. Saldico, magsalita ka na nga. Ito na. Nakatanggap ng impormasyon si DILG Secretary John Villanueva na gusto na raw makipag-usap. Di dahil ako, Bicol Party List Representative Saldico, na patuloy na tinutugis dahil sa anomalya sa flood control scandal. At ito nang kinatatakutan, lalong papayat si Martin yan. Martin, lalo kang papayat dito. Di ba? Ana Brina, nakatawa yung opinion niya.
Eto na. Mga kababayan, nagpahiwatig na ho, nauuwi na daw ho ito. Mula sa Quezon City ito, no? May express report po si Brian Castillo. Brian, ano ba yung mga detalye nito na bakit nagparamdam? Ano daw ang sinabi? Nako, nagparamdam. Ano daw ba yung sinabi? Sige na. Bruce, tama ka nga, nagparamdam na muli. Ito nga matagal nang nagtatago na si Zaldico. Sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, ay nagpadala raw ito ng fillers sa isang grupo ng mga pare para ipahayag yung kahandaan nitong makipagdialogo. Ako, patay na mga kababayan ko. Delikado si Martin dyan. Oo, pag eto mga kababayan, kasama yung madre, pare, baka maubos yung mga tagapagtanggol niyan. Baka maubos yung mga tagapagtanggol ni Martin dito. Di ba? Tuloy. Galing daw ang impormasyong yan mula sa kanyang kapatid na si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Sineseryoso naman daw ni DILG Secretary John Vic Remulla ang impormasyong ito at handa naman silang makipag-usap sa kampo ni Ko. Pero, nako, eto na. Di ba kayo nagtataka? Pwede naman si Boying ang magsalita nito bakit parang ang nangyayari, pinapasa niya kay John Vic Remulla? Nako, meron akong naaamoy dito. Oo, mukhang yung brad ni Martin Romualdez, dumidistansya na. Martin Romualdez, si Boying, yung brad mo, mukhang lumalayo sa'yo. No, mga kababayan, no. Sabi ni Remulla, patuloy pa rin niyang bineberipika ang naturang fillers, lalo't pinagpasapasahan na raw ang mensaheng ito. Pinaniniwala ang nagtatago si Ko sa Portugal matapos maglabas ng warrant of arrest ang korte laban sa kanya. Yan ay dahil sa pagkakasangkot nito sa umunoy maanumalyang road dike project sa Oriental Mindoro. Hindi lang yan. si Marjorie Tabok-Tabok, anong guni-guni? Pagka nagsalita talaga to, bahala kayo Shipping Lacson nga kita mo, meron nang nilalabas ng mga witness. Diba? Sige tuloy. Aminado naman si Secretary Remulla na hindi magiging madali ang pagpapauwi kay Zaldico sa bansa, lalo't wala ring extradition treaty sa pagitan ng Portugal at Pilipinas. Kung uuwi na nga, makikipag-usap na nga Kikipag-usap gamit yung pare, madre, na protektahan siya at magsasalita na siya ng totoo. Diba? Tapos sasabihin niya, walang kinalaman si Bongbong Marcos dito. Ang totoo ay si Martin lang ang kausap ko. Paano ngayon yon, di ba? Paano ngayon yung Pinky MA? Narito ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. Meron na siyang feelers na through sa mga ibang pare na kilala niya. Not exactly, parang nagpapakonect na gustong ng dialogue sa amin. So, pero of course, that's not verified. Pag before the issuance of the passport, pwede siya i-deport. Kung nasa kanya na yung passport, then he committed the crime. Then he has to be tried there. Criminal mind talaga. May escape route kagad di ba? Kita nyo, criminal talaga. Di ba? Grabe si Zaldico, mga kababayan ko. Kita nyo yung bata ni Martin, Tanong ko sa inyo, naniniwala ba kayo na bata ni Martin si Zaldico? Siya nga, dating laging magkasama yung dalawa na yan. Daling escape route niya, maaga pa lang Feb. 1 year na siya. Nasa na 1 year na siya abroad. Hindi na dito. Tagal-tagal na, ulihin nyo na! Pero tingin ko nahihirapan na rin si Zaldico. Malamang mga kababayan, sa sobrang stress niya, hindi niya na alam yung gagawin niya. Tapos nakikita niya yung mga ari-arian niya rito. Pinipris ng gobyerno. Naku, mga kababayan, sakit nun. Yung mga bilyon-bilyon na mga pera, yung mga bahay na hanggang underground, mga kababayan,
fifth floor talaga, oh. Para taguan ng pera, hinahanda niya. Mga kababayan ko, grabe yun. Ha? Oh, ayan, mga kababayan ko. Ha? Bata ni Digong na naging bata ni Martin. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.